Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ikinatuwa ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang pagkakahuli sa dating mambabatas na si Arnie Teves, ang itinuturong salarin sa naganap na Pamplona Massacre nung nakaraang taon. Samantala, tiniyak naman ng Justice Department ang kaligtasan ni Teves para harapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa korte. May balitang A to Z si Kim Salinas. Alas 4 ng hapon nitong Huwebes, inaresto ng otoridad sa Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr., ang inihinalang mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong nakaraang taon, habang naglalaro ng golf sa Delhi Top Golf Driving Range Bar. Simula noong Pebrero, subject na si Teves sa red notice ng Interpol, ang request na ibinababa sa lahat ng law enforcement sa buong mundo para ma-locate at ma-aresto ang isang individual na may pending extradition o pag-surrender. Ikinatuwa ito ni Pamplona Mayor Janice Degamo, ang may bahay ng pinaslang na governor. Our wait is long over. Talagang matagal din nating naghintay. Nagdasal kami at naniniwala kami that this is an answered prayer. Talagang naniniwala ako na ang Diyos naman na sinasamba natin is God of Justice, kaya ibibigay niya yun kay Ruel at ibibigay niya yun sa mga kasamahan ni Ruel na that was murdered with him. So walang mapaglagyan ng aming katuwaan talaga. That is really how we feel right now. Aniya, matapos ang isang taon, gugulong na rin sa wakas ang paglilitis sa pagpatay sa kanyang asawa at ilang individual na nadamay sa Pamplona Massacre. I want to see him in jail. We all to see him in jail. Kasi magpapaalala yan sa lahat na kesyo mayaman ka, mahirap, talagang the jail is for everyone who committed crimes. So dapat pakita namin siya na ipapasok sa jail. Naghihintay na lamang sila ng development sa aksyon ng pamahalaan at anumang oras ay luluwas sila patungong Maynila. Pero giit naman ng abogado ni Teves, it must be emphasized that Mr. Teves' arrest in Timor-Leste is not indicative of his guilt in any case in the Philippines, nor was it because of violation of any, but simply because of the mechanisms inherent in the system of Interpol. May mga abogado na rin na nag-aasikaso kay Teves sa Timor-Leste sa pangunguna ng dating East Timor Minister of Justice na si Tiago Amaral Sarmento. We will just wait for the DOJ's rude awakening, which will happen soon enough, as its cases against Teves continue to collapse under the weight of lies and fabrications, just like wild animals in their death throes making the most noise just before they die. Tiniyak naman ng Department of Justice ang kaligtasan ni Teves na mahaharap sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya sa korte. Samantala, nasa Timor-Leste na rin ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation. Yung pinaka-priority po ni Secretary Remulla ngayon, yung kaligtasan po ni Ginoong Teves. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin, and we just want to make sure that he is here to stand trial safe and sound. Ayon sa DOJ, may dalawang paraan na pwedeng gawin para mapauwi na ng Pilipinas si Teves. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste, such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Pero dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, kaya deportation ang mas madaling gawin, lalo na at kansilado na ang travel passport ng dating congressman. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na maiuuwi sa bansa si Teves at gugulong ang hustisya. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.